ng pandemya. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, ano sabi ko? Pag ako, wala na maibebenta, wala na mautangan, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako to kay tambunting makarapos lang tayo. That's what I said. Why? Taas ang kamay ng ama rito. Ng ina. Magulang. Pag walang makain ang anak mo, gagawa niyo ng paraan. Talaga? Yes. Iraraos nyo? Itatawin nyo? Ganun din ang pagiging ama o ina ng isang lungsod. Kaya ako, hindi ako natatakot sa bagay na ginawa ko. Bakit? Kasi isa lang ang pwede kong sabihin at kahit anong oras sa amang Espirita sa buong Maynila, isa lang ang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Ito kayo ngayon nasa McDonald's. Buhay tayong lahat. Maraming salamat. Yan. Kung mali, ay taong bayan ang mag-uus. Hindi yung mga politiko. Ang masakit nun, yung mga politiko nagsasabi ng mga masasakit na salita ay mga politiko kasama ko rin dati yung ginawa ang lahat ng ginawa ko. So kung mali ako, edi mali di sila. Tama ba? Nung tumayo yung condominium, ina-award na sila daw ang may gawa. Pero yung pinangbiliin na para pang patayo doon na inutang ko, kasalanan ko. Kaya sabi ko, hindi nyo kailangan manila. Hindi nyo kailangan sirain ang taong sirana. Kayo, nakatikim din naman kayo. Kanina pa pala si Boss dito. Yung kapitbahay mong pakialamero. Yung inggit sa'yo. Tama mali. Lahat tayo nakaranas din. Pero ang pinakamabisa, dahil ito tungkol sa buhay natin. Tungkol sa pamilya natin. Tungkol sa mga batang Maynila. Ito, kailangan maliwanag ang ating isip. Maliwanag ang ating puso. Wala. Ang gagawin lang natin, magre-report sa taong bayan. Pagkatapos mag-report, sasabihin natin yung susunod nating pangarap para sa mga taga-Maynila. After that, hayaan natin ang taong bayan ang umusga. Tama mali? Kaya ready na ba kayo? Huwag kayong makikipag-away. Pigilan nyo ang damdamin ninyo. Hindi nyo kailangan bakit? Away ng mga politiko yan, hindi nyo naman away yan eh. Ibirihin ninyo, dahil sa kanila nakakuha pa kayo ng kaaway. Tama mali. Magpakababang loob kayo. Ipaliwanag nyo kung ano yung paniwala yung tama. At yung totoo, hindi bola. Ngayon, hindi dyan yan. Lalakad ka tayo. Tanong ko sa inyo ngayon. Gusto nyo bang luminis ulit ang Maynila? Sigurado kayo? Naniniwala ba kayo na madugod ulit ang Maynila ngayon? Gusto nyo ba matulog ulit ng mahimbing habang hating gabi, panatag kayo natutulog, at yung anak nyo uuwi, hindi kayo kinakabahan kasi wala nang tolongges sa kalsada? Eh ngayon, limasin ko holdapan. Limasin ko snatching. Parang wala nang gobyerno. Kagabi, may video pa kami. Nagsasya ko sa rekto mismo, sa tindahan. Parang wala na tayong gobyerno. Yun ang isang bagay, tipong kapakipakinabang sa tao, nagkapagbigyan ng atensyon ng Luzon, ng Maynila, o liderato ng Maynila. Kaya, mga kagapay, kayo naman, mga battle president na, alam niyo na ang gagawin ninyo. At sa mga bago namin, kasama, basta ang biling ko, pakababang loob kayo, pahabain ninyo ang inyong kamay. Pahabain ninyo ang kamay. Bakit? Akapin ninyo silang lahat. Dalhin niyo sila sa tamang daan.
Huwag sa 500. Alam na. Dahil bakit? Kayo ay may dalang magandang balita. Anong uri ng magandang balita? Leader na nag-deliver. Leader na gumagawa. Leader na may malasakit sa kapwa. Kaya tanong, handa na ba kayo? Ready na ba kayo? Mapupuyan kayo ulit. Kaya naman, ito naman ang aking pag-uusap. Kung po pwede lang. Nagawa nyo na ito dati. Nagawa nyo na ito dati, kaya ano na ito, repeat performance na lang ito eh. Pwede ba tayo, your best choice? Straight? Yes. Bakit? Huwag nyo bumigyan ng kakontra. Yung kontrapelo. Kasi bakit? Ang iintindihin nyo, yung partido. Eh dapat ang mga leader ang iniintindi, tao. Diba? Eh yun, makakontra lang dahil kontrapelo. Tama mali? Kahit tama ginagawa mo, mali sa kanila. Tama mali? Kasi ang loyalty nila sa partido. Eh ang loyalty ko sa tao. At ako'y never nagbago. At lagi ko sinasabi yan. Kahit kapartido ko, kapag mali ang ginagawa, nilalaban ko. Okay. Ang kapangyarihang nasa amin ay bigay ng tao. Hindi bigay ng politiko. Tao ang nagbigay mo. Kaya ang supli nun, diretso sa tao. Tama? Tama. Okay. Pwede your choice? Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawa lang. Dalawang grupo lang yan. Isang grupo, your choice, matalis. Yung kabilang grupo, ladies' choice. Kayo may sabi ng hindi ako. Pwede? Pwede. Ano niyo dyan? Bong Alvarez. Rolling Pin. Chris Taglio. Kapit man mo ba yung booking mo? Mocha Uso. Sino mas pogi? Si Edlet, si Tol? Letlet. Letlet. Ayun si Letlet, ayun si Letlet. Pogi. Daniel Padilla. Brad Pitt. Sino mas pogi? Letlet. Letlet. Sa kamay na pogi si Letlet. Pag matanda ka na lang kaya. Okay, ang ating kusihal, Paul Sarta. Naman. Yang mga nangaupo, aminin man nila o hindi, tinulungan natin sila. Aminin man nila hindi. Tayo ay naging bahagi ng tagumpay nila. Tama ba? Tama. Ayan. Kung sila'y natulungan natin, at yun ay paniwala natin nakatulong tayo sa kanila, at hindi tayo nilingon, sabihin, tumigan sa mga leeg nila. Huwag kayong magtatampo. Hindi nyo kailangan magalit. We move on. Parang shota lang yan. Palitan mo agad. Tama ba yun? Tama. Basta tayo nakatulong sa kanila. Hindi nila tayo nilingon, okay lang yun. Total, kayo ang naglagay sa kanila, kayo din ang magtatanggal sa kanila. Tama ba? Anong gusto yung congressman? Yung congressman na nakikita niyo sa kalsada, pinupuntahan kayo sa bahay, niyayakap kayo, tumutugon sa problema ninyo, lagi niyo nakakausap na lalapitan, o matigas ang leeg. Kaya Apple kami, sir. Exactly. Kaya, nandiyan na yan,
we move on. Palitan na natin si Chihuahua. Pwede? Pwede! Pwede? At least ito, apple of the eye. Yun! Kinantahan ba kayo kanina? Okay, uy, pasensya na kayo ha. Sira yung aming sound system kanina. Dalawang bagay lang yan. Sira yung sound system namin, may problema tayo ngayon. Magaling pong kumanta si Apple. Ah? Nag-concert? Oh, ang ating congresswoman, Apple. Oh, ngayon, ang akin namang vice mayor, may asin pa. Si Gigi Atienza. Okay? So, straight. Straight tayo. Yun lang. Uwi na. Kasi, alam mo, sa totoo lang, ayaw ko kayong makonsumi sa kampanya ko. Alam niyo ba? Kaya ako kayo ayaw makipag-away. Because eat and eat. Yawa ang Diyos. Sa tulong niyo, nanalo tayo. I don't want to live a divided city. Bakit? Sa finals, tayo-tayo rin nagkikita. Kita mo nga sa pandemya, tayo-tayo lang ang nagkita. Wala. May pasulpot-sulpot dyan. Pero, wala. Araw-araw, tayo lang, mga katulad nila, ang umasa sa isa. Kaya, gusto ko magpakababang loob. Put your best smile. Ito maganda pa. 3 pinakamalaking organisasyon sa Maynila nagsama-sama lang. Una, Kabaka. Marami ba sila? Kababaihan ng Maynila. Marami sila? Kaagapay. Marami ba tayo? Yes! 3 araw nga tayo sa Ninoy, hindi tayo magkasya ng isa. Dati isang McDonald's lang tayo. Oo, anong araw? Halos isang McDonald's lang tayo. So, anong ibig sabihin? Kayo ngayon ang tatanungin ko. Kayo naman ang nasa community, kapitbahay nyo. Ito, tanong ko lang sa inyo ha. Aamin lang kayo. Okay lang kung hindi. Pero kung totoo, sasagot lang kayo. Mananalo ba tayo? Ano? Sa kapitbahay nyo? Sa kaibigan nyo? Sa kakilala nyo? Sa kamag-anak nyo? Di ba mag-anak pa pa nyo? Di ba? Tapos ang dala mo lang, resibo. Hindi ka na magdadala ng pangarap lang. Kasi yung pangarap lang, sasabihin, kwento lang yan eh. Tama mali. Pero ito, dala mo resibo. Nakita. Gusto nyo, mamaya, katuwaan lang eh. Bago kayo umuwi, dumiretso kayo rito. Unang kanto, kaliwa. Sumunod na kanto, kanan. Makikita nyo na yung San Lazaro Residence. Tingnan nyo, ano lang, katuwaan na, para lang malaman, kung kayo, yung malaki yung pabahay, katuwaan na. Pag may time capital, pauwi naman na kayo. Pauwi kayo tagsera. Ayan, diretso ka lang dyan, wakali, tapos kanan. San Lazaro Hospital, tama mali? Tama. Yung tabi mo, makikita mo. Saan ka nakakita? Squatter ka lang dati, ngayon, naka-condominium ka na. Nakapagpabago ba ng buhay yan? Panghabang buhay? Pangmatagalan? Hindi mo dati, squatter ka, yumuyo ka sa eskinita. Eh, sa amin nung araw, naka-eskinita lang kami. Ngayon, pagpasok mo, 20th floor, please. Naka-elevator mo. Ito maganda, may swimming pool pa yun. Yes. Kasi gusto ko talaga itaas yung kalidad ng pamumuhay ng tao. At hindi yan mura. At hindi yan madali. Pero nangyari. May pandemya pa. Kaya marami kayong kwento. Kaya, tanong ko ulit. Ulitin ko ha. Mananalo ba tayo sa barangay nyo? Yes! Talaga? Yes! Kahit sinisiraan tayo? Yes! Talaga? Basta pagka nagbigay ng 10,000, tanggapin nyo, sayang din naman.
O tapos yung nagbigay ng 5 kilo, isa inyo. Oh, di ba? Ibinigay naman eh. Tama, di ba? O pag nagbigay ng dilata, oh, kunin nyo, sayang. Pero huwag niyong isa sa alang-alang. Ito, harin ito. Wala nang pinipili ang God. Ang kamatayan. Lahat tayo magpapanayan. Una-una lang yan. Ang isipin nyo, anong uri ng gobyerno iiwan ko ang aking pamilya? Yan ang isang tanong na hindi madalas matanong sa tao. Kaya sinabi niya kanina, doon tayo sa tamang daan, huwag sa 5 daan. Tama ba? O sige, mag-ingat kayo. Ha? O, wala pa ba si Chief? Wala pa ba? O sige. O, pakantayin mo si ako. Then, magkaraoke muna kayo. But I'm really happy, thankful to you, at ingatan ninyo ang inyong sarili. 65 days to go. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Babalik na tayo. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Pong. Samahan ninyo kami. Together, we can make Manila great again. Magandang araw. Manila! God first. Thank you. Ayun na matindi. Dahil minsan kailangan nilang bayaran ng kanilang mga gamot, mga vitamina, bakuna, para magpahaba ng kanilang buhay. Dito sa amin, sa tambalan namin ni Yorme, sisiguraduhin namin na mahaba ang buhay ng mga lolo at lola dito sa Manila. At nandito rin ako nakatayo sa inyong harapan para tayuan ang mga magulang. May mga magulang po ba, di ba? Taas ang kamay. Magulang na rin po ako. Akala ng iba bata pa ako. 43 years old na si Chia Kids. Meron na po akong 3 anak at malalaki na po sila. Kaya alam ko kung anong nasa puso ninyo. Gusto nyo ng kasiguraduhan na ang inyong mga anak kahit pa paano susuportahan ng gobyerno. Makakaasa kayo sa kanyang pagdating dyan. Dahil importante sa amin ang kinabukasan ng mga kabataan dito sa Manila. Ako rin ay tumatayo sa inyong harapan para tayuan ang ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap mabuhay ng may kapansanan. Kaya dito sa Maynila, magiging inklusibo tayo at magkakaroon sila ng boses sa konseho balang araw. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Dahil naging artista ako nung bata pa ako, doon ko nakita, bata pa lang ang mga LGBTQ, meron na pong diskriminasyon. Sabi ni Yorme, dito sa Maynila, patas ang panlaban. Alam niyo, sa pag-ikot namin ni Yorme, isa lamang ang sinisigaw ng bawat distrito. Lalo't-lalo na sa inyong distrito. Ano nga po yun? Bumalik ka na. Nahihiya pa kayo, pero pag naglalakad kami sa mga barangay nyo, kung makasigaw kayo, akala nyo naman, hindi maririnig ni Yorme. Pero narinig po ni Yorme ang sigaw nyo na bumalik na siya. Dahil alam namin, tinitingnan ko kayo, gutom na kayo makakuha ng isang gobyerno na alam nyo, importante kayo at alam nyo, pinakikinggan kayo. Kaya huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno sa Pag-asa. Ngunit mga kaagapay, sana isama nyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Alam nyo, bata pa lang po ako. Ako po ang nasa likuran ng aking ama. Tinuturuan niya, at ako rin po ang umalalay sa kanya. Lalo na nung siya ay representante ng Buhay Party List. Marami po siyang naipamahagi ng mga gamot, vitamina, bakuna, at kung ano-ano pang pati food boxes. Ako po ang nasa likuran nun. Dahil ang inisip ko, sa pagiging isang misyonaryo, dapat tumutulong ka sa tao. At nung nakita ko ng aking amay tumutulong sa mga tao, inisip ko, ako na lang ang nasa likuran mo.
Ngunit, nalaman ko, nung sinabi ni Yorme na gusto niyang kasama at tutulong pagdating sa livelihood, doon ko sinabi na ako ay papasok sa mundo ng politika at isusulong natin sa pagbabalik ng pagbibigay ng minimum basic needs sa inyo na alam kong naisabi na ni Yorme kanina. Ako naman po ang aalalay pagdating sa livelihood. Dahil for 40 years, ang kababaihan ng Maynila, isinusulong po namin ng livelihood training. Kaya, may resibo po ang kababaihan ng Maynila sa paggagawa o pagtulong sa mga Manileño para sila ay makatayo muli sa kanilang mga paa. Kaya balang araw, kung ako po ay susuportahan nyo para maging vice alcalde ni Yorme, makakaasa kayo na habang ang Maynila ay nabubuhay, ang mga Manileño ay mabubuhay din kasama ng aming administrasyon. Ang sabi sa akin ni Yorme, niyayabang niya ang mga kaagapay. Dahil sabi niya sa akin, marami raw kayong natulungan ng mga konsihal, congressman, vice-alkalde at alkalde. Ako po'y nandito sa inyong harapan. Ako'y nakikiusap. Sana balang araw, tulungan niyo po ako. Sana tratuhin niyo rin ako bilang inyong kapatid, kaibigan, anak o apo. Dahil narito lang ako para suportahan ang lahat ng mga programa ni Yorme Isko Moreno. Dahil alam ko na ang suportang ibibigay ko kay Yorme ng buong buo, yan rin po ang suporta ko sa inyo lahat ngayon. At kanina, nung nagmamadali akong pumasok dito, ako po, sinabi nila ako ang liwanag ng Maynila. Pero tatapatin ko kayo, ako lang po magsisindi muli ng pag-asa sa inyong mga puso na maari niyong mapagkatiwalaan ang gobyerno at maari kayong umasa na merong isang mabilis kumilos na gobyerno dito sa Maynila na makikinig sa inyo. Dahil habang ako po ay magtatrabaho sa likuran ni Yorme, sisiguraduhin po namin na kayo po ay importante dito sa ating gobyerno balang araw. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin, pero gusto ko lang malaman ninyo mga kaagapay, masayang masaya ako na nakita kayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. At papasukin natin ang ating Panginoon dito sa ating pagsasalo ngayon. Kaya Manila, God first. Maraming salamat po.